Ipinapatay ang maliliit na batang lalaki. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panughoy. Tinatangis na Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Pagbabalik mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip kaya't nagtungo siya sa Galilea, sa Nazaret. Sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Ang pangangaral ni Juan Bautista. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaiah nang sabihin ito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag niya ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga lupong, sino nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos kayong makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga patong ito. Ngayon pa'y nakaambana ang palako sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magpabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Binautismuhan si Jesus. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan ng wika, ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi nito, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan.